Hello, good afternoon and good evening and good morning. Good morning and good evening. Rizal po ito. Basta po kayo dyan. Recap ko lang po yung video na in-upload ni Bojack TV na about sa sabi niya daw nanganganib si Sara Duterte dahil nga gusto na niya ipapatay ni First Lady. Yun nga daw, meron naman siyang source na tinatawag niya puting ahas, kaya nagkaroon siya kaya nasabi niya yun dahil kumbaga yung source niya ay mapapagkatiwalaan. Kaya sabi niya breaking news nga daw, sabi niya ay pag-ingatan si Vice President Sara Duterte. Ganun nga po ito katotoo. Kasi yun lang ang tanging paraan nila na para mag-continue yung kanilang alam nyo na yung tuloy-tuloy yung kanilang pamamahala sa ating gobyerno. Tuloy-tuloy na rin yung kanilang palang matang nasama. sila lang po continue po yung kanilang kukurakot, diba? Ayun nga po, ang sabi nga po niya, sabi ng puting ahas niya, ito po ay may pinagbasehan po siya. Siya po ay si Bojack TV po ay isang vlogger din po na nasa States po, na gusto rin po siyang ipagorgor. Yun po yung terminology niya sa paggorgor, yung pagpatay ni nila Lisa. At yun nga po, sinabi din niya na nakikiusap siya sa mga Office of the Vice President na ingatan si Vice President Sara Duterte para nga hindi siya magorgor. Yun ang term niya. Alam ko sa inyo na hindi naman lahat pabor kay Sara Duterte. May sa side ni Sara, may side din po kay BBM. Pero yung term na yun, gorgor, ay hindi po yun gorgor na as in na baliwala. Ayun po ay term na pagpatay o assassination kung sa English. At hindi po yun binabaliwala kasi meron po siyang meron siyang kaibigan na sabi niya puting ahas, na yung nagsasabi sa kanya ng balita na reliable yung info. Yun, kaya po yun nga po yung may plano ang sabi ng puting ahas, may plano ang mga BBM na mag-exile, umalis kung sakaling di sila magtagumpay sa kanilang mga pinaplano. Kasi una-una meron pong magaganap na rally na malawakan. Alam ko milyon po ito. Iglesia ni Cristo ang mag-rally sa January, kung di po ako nagkakamali, January 13 or something, or 14, alin man po ngayon, this month po yan. Sure po ako doon ngayon po January. At alam ko na milyon po yung mga dadalo doon dahil yun po ay malawakan na rally. At ito po ay gaganapin sa Bonifacio daw po, sabi po
sabi ko sa kanila dahil marami rin po inarkila ang mga INC, mga taga INC na libo-libong bus para lang sa malawakang protesta at mapayapang protesta. Ayun nga po, at si Boljak TV po ay isa pong Pinay. Siya po ay nakatira po sa Amerika, at marami po siyang alam about sa mga politiko, sa mga nangyayari sa ating bansa, na mga anomaly sa mga gobyerno natin. Ayun nga po, no, nakalungkot lang isipin na parang binabaliwala lang yung mga ganong balita pag social media na yung nagbalita. Pero pag mga sa ano na, sa mga TV na, sa mga talagang yung mas ang pinapakinggan nila kaysa sa mga social media na katulad ni Boljak TV. Sa naman mainstream media naman, hindi naman 100% na sila na honest or accurate or totoo, kasi nga yung iba doon ay yun nga, minsan ay fake news dahil nga pinapakalap na fake at nababayaran. At yun nga po, no, yung kay Sara Duterte nakaka-alarma lang po dahil may mga ganong balita na binabaliwala lang, as in binabaliwala. Siya po yung ating Vice President, second to the highest official ng ating bansa, pero parang binabaliwala lang. Pero naniniwala ako na malalampasan to ni Vice President Sara Duterte, kasi parang nakatadhana na sa kanya yung pagiging president niya sana naman po ay suportahan natin si Sara Duterte, dahil po siya po naman ay ayos po naman ang pamumuno gaya ng kanyang ama. Piliin po natin yung tama, hindi po yung mali. Ito naman po si Rijal nagsasabing mag-ingat kayo and God bless sa inyong lahat.